my beloved Boss Mike Severa. Hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Nako, mga kababayan, eto na. Eto na yung bobong vice-presidente nyo. Pinapakilala ko, mga kababayan ko, ang nag-iisang bobong presidente na binoto nyo. Wala pong iba, kundi si Buday. Si Buday, mga kababayan. Oo, sa kanya na nanggaling na itong si Digong, butot balat na. Pakinggan niyong maigi sa mga tatanga-tanga. Nasasabihin na naman fake news tayo. Pero eto, kay Sara Duterte nyo galing mismo. Ay, ingot-ingot ka talaga kayo nung hihina ng ulo nyo. Basta DDS talaga, bobo. Pero love na love ko kayo. Puta, basta DDS, bobo, mangmang tanga. Pero love na love ko kayo. Oh, eto na mga kababayan, pakinggan ninyo. Makinig kayong lahat. Oh, tuloy. Sabi ko sa inyo, hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya. Mga panahon. Ang labo mo kasi magpaliwanag, Sara eh. Sa totoo lang. hindi nyo ba sila love? Sabi ni Evangeline Camilosa, hindi ko sila love. Oh, ito na. Pakinggan ninyo ha. Unawain nyo maigi. Sabi ko sa inyo, hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Kita nyo, hindi nyo pa nakita na ganito kapayat. Ibig sabihin, botot balat. Nagets ninyo? Hindi nyo pa siya nakikitang ganito kapayat. Kasi botot balat. Yun ang pagsasalin ng ibang salita sa Tagalog. Tagalog na nga eh. Nagets ninyo mga kababayan ko? Oh, yan yun. Siguro hindi kayo nakaranas ng puzzle, ano? Ha? Yung ibang katawagan sa salitang Tagalog, yung puzzle. Makikita nyo yan sa Abante, sa Remate, sa Bulgar, People's Tonight. Ha? At saan? Ha? Sa TikTok. Diyan, makikita nyo yan. O, pwede ba? O, baka meron pa yung mga diaryong yan. O, mag-aral kayo dyan. Nang maunawaan nyo yung ibang mga katawagan, salita, sa mga bagay. Oo, o winiwika. Yun! Inaulo eh, ng mga DDS, ano? Sabi, fake news yan, fake news yan. Fake news kayo ng fake news. Di nyo pa nga naririnig si Sara. Kasi hindi nyo pinakikinggan siya. Oh. Tempo. Ito na mga kabayan. Pimi Busto, Lovely Dominguez. Oh, ito na. Pasok. Sabi ko sa inyo, hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Narinig ninyo. Hindi nyo pa nakikita na ganyan daw kapayat si Digong. Bakit? Nakita nyo naman kung ano itsura ni Digong, payat na yon. Naida. Opo, boss. Amo Panginoon, thank you. Diba mga kababayan? Nakita nyo naman buntilaw eh. Sino? Si Digong. Bago hulihin yon, butot balat na yon. Ngayon, ihambing nyo uli sa sinasabi ni Sara. Kung nung nakita nyo na, yung mukha niya bungo na. Sa paglalarawan ni Sara Duterte, ano sa pagkakaunawa ninyo na hindi nyo pa siya nakikita ng ganito kapayat? Ibig sabihin, tulang-tulang na. Alam nyo ibig sabihin ng tulang-tulang? Ha? Buto-buto na. Tulad ng mga pinagpapapatay niya. Lang niya. Omelette. Kulang na lang. Maging abo na. Grabe na.
So alam niyo na. Ulitin lang natin. Pasok. Buday. Sabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat sa mga maalala ninyo sa kanya. Sana maalala nyo ang labo magtagalog ni Sarah, no? Oo, ang tanga-tanga talaga mag-ano neto magmensahe. Hindi mo maiintindihan kung ano talagang pangungusap ang ginagamit niya. Pangungusap ba na Tagalog o ano ba talaga, Sarah? Pwede ba makiusap sa'yo? Sarah, pwede ba makiusap sa'yo? Pwede bang pakitagalog yung Tagalog mo? Uy, mga kababayan, pwede ba paki-comment doon sa mga sinasabi niya? Sabihin natin, mga kababayan, Sarah, pwede bang pakitagalog yung Tagalog mo? Putik na. Tuloy. Ang labo kasi. Mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, ayan na. Bakit daw pumayat, mga kababayan? Dahil wala nang tsuktyak. Wala nang nahihimas-himas ba? Diba? Para bang ganire? At kapag, eto na, siguro sinasabi ni Digong, kapag nakita ko yung mga chika babe ko, lalambitinan ko sila. Diba, mga kababayan? Sige, tuloy. hirap siya sa kanyang kalagayan. Nako. Hindi naman kasi siya Ala ka, oo. Akala mo ba, Sarah, maaawa taong bayan? Hindi maaawa. Yung style mo na ganyan pang tanga. Sa totoo lang talaga, Sarah, mas matatalino yung mga vlogger sa'yo. Yung mga vlogger mo. Oo. Ang tuloy. marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat Malayong-malayo kay Pangulong Bongbong. Kung hindi niya magagawa yung gawaing bahay, nasa kwarto na lang yon. Mga kababayan, kahit dilaan niya na lang yung sahig. Ano, mga kababayan, sahig ba? Datar datar sa Ilocano. Kahit na dilaan niya yung datar kasi maliit lang naman yon, kaya niya yon. Sasabihin pa ni Sarah, hindi daw marunong magtrabaho ng gawaing bahay. O di parang binuko mo na si Digong, siniraan mo. Kasi si Pangulong Bongbong, marunong magluto, lalo na yung paborito kong pakbet. Kasi, mga kababayan, may sariling, si Pangulong Bongbong Marcos, may sariling, ang tawag dyan, pagkukusa sa gawaing bahay. Hindi mo kailangang utusan si Pangulong Bongbong kasi alam niya kung paano mamuhay na mag-isa. At alam niya kung paano mamuhay ng totoo. Palibasa si Digonyo na buhay sa pera na ninakaw niya na nakinabang ka. Tama po ba, mga kababayan ko? Yun yan eh. Tuloy. yun ay ginagawa para sa kanya. Mula nang siya ay pinanganak. Grabe, no? Kita nyo naman mula ng pinanganak daw, ginagawa na kay Digong ang bebehin siya. Hindi naranasan daw ni Digong na maging mahirap. Yan ang kaibahan ni Pangulong Bongbong at ni Digong. Si Pangulong Bongbong, marunong sa gawaing bahay. Si Digong, binisto niyan. Bobo talaga. Biruin mo, imbis na sabihin niya na kayang-kaya ni Digong yan dahil marunong naman yan, matanda na yan, alam niya nang gagawin yan. Mga kababayan, binibisto na mula nung bata pa, baby, pinanganak, aba mga kababayan, hindi natuto ng gawaing bahay. Ano tawag nyo ron? Diba? Ano tawag nyo ron, mga kababayan? Di parang siya, spoiled brat. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Grabe, no? Tuwan-tuwa pa sila na ipagmalaki yung katarantaduhan ni Digong.
Ganito po mga kababayan ng mga DDS, pinagmamalaki nila yung mga gawain ni Digong na malalaswat immoral. Tama ba yan? Leonora Brown? Elizabeth Pantalunan? Tama ba yun? Arnold Lopez na ipagmalaki? Rostar? James Guillen? Cristina Estacio? JT Bias? Tama ba, Buntilaw? Christy Fernandez? Nanette na ipagmalaki? Yung immoral mong gawain. Pero si Sara, kita nyo, tuwang-tuwa pa siya. Kaya nga mga kababayan ko, kakaiba. Di po ba? Kakaiba talaga. So mga kababayan, mahaba tong live na to Sana puputulin ko, babalik na lang ako Mga kababayan kasi, sa totoo lang, ang haba nito. Ang dami. Ito po Bigyan mo lahat. Oh. Huwag kang Wait. Andel, nasa na yon? Ito, to. dahil hindi mo naman ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Kita nyo kung gaano ka bobo? Ang tanong niya mga kababayan, bakit daw kumakampi si Pangulong Bongbong Marcos sa isa? Bobo talaga. Mahina ulo. Bakit? Saan mo daw gagamitin yung missile? Ikaw na rin mga twiran. Sino ang gigira sa Pilipinas? Bobo, tanga. Di ba? Nakita nyo. Sige, panoorin nyo maigi to Dahil ito ang isusunod nating tatalakayin mamaya. Pasok! Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Tanga, bobo ka talaga, mamaya ka sa akin. Saan mo gagamitin yung missile? Kita nyo kung gaano ka bobot kamangmang si Sara. Sabi ko sa inyo, mas matalino pa si Sas Rogando Sasot dito Saan daw gagamitin yung missile? Bobo, di ba? Sino ang gigira sa Pilipinas? Gagamitin yung missile kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin. At sa'yo, gaga ka Diba? Sabi ng mga tao, teka, mukhang mali. Teka, hindi na pumapalakpak yung mga tao kasi yung speech ni Sara, putol-putol na, kabobohan pa yung sinasabi. Kaya yan, mga kababayan, yung mga tao nagbubulong, teka, mukhang mali yung sinasabi ni BP teka muna. Buday! Hindi ko pa maintindihan. Unang-una napansin ko, bakit ba, tanong ko lang. Nasa entablado ka na, tumutong-tong ka pa sa bangko. Sara? Diyos ko, mamaya talakayin natin to. Dapat yan, balanse lagi. Balanse? Anong sinasabi mo balanse? Bobo ka ba? Ang bobo talaga nito. Ano bang ginagawa ni Pangulo? Hindi ba balanse tawag doon? Diba? Na kapag sumusobra na kayo, mga lumalaban o sumasakop sa amin, abay hindi naman pwede na hayaan ko lang kayo. Kamakailan lang mga kababayan, ang ambassador ng China dumadalo pa sa meeting ni Pangulo. Bobo talaga to, hindi alam. Yung foreign policy. Foreign policy kayo. Mamaya tatapusin natin to. So mga kababayan ko, hanggang dito na lang at sana'y naugustuhan nyo at natuwa kayo at nag-enjoy kayo sa ating talakayang pinamagatang kabit ko kayong lahat. So, mga kababayan ko, bago tayo mag-iwalay, isang like naman at maraming salamat sa lahat ng mga taong nag-like at mga nanood ngayong araw na to, kahit mga DDS kayo, ulitin ko, mahal na mahal ko kayo. At syempre, sa mga nagbigay ng pananghalian ko, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kababayan ko, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.
Sa pera!